Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapunto sa nakaantabay dyan sa ating live dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point! At sa araw na ito may tatalakayin po tayo. Straight to the point! Live on the spot! On the spot! Okay, at tatalakayin itong dalawang ito. Mayroon, ito pala, ano ba naman yun? Ito, no? Nag-post kasi ang mga Sabadista na ang ating pare ay kanila ikinukumpara sa kanilang pastor. Okay? So, dahil kanilang kinukumpara, kukuha tayo nung binasa nung pare. Wait lang ha. Ito, yung 1611 King James Version. Yan. Nung kahapon, meron akong ni kinatikize na GIL member. Sabi ko sa kanya, alam mo, sister, kaming mga CFD, pinagbibintangan kami na tinatamper daw namin ng Bibliang ito, King James Version 1611. Kasi sa kanila kasi, walang mababasa na Catholic. Samantalang dito, merong Catholic. So, pakitingin nga kung at examine mo nga kung tampered ba. Talagang kinurse-examine talaga niya yung yung bawat anggutin. Tinanong niya ako, saan mo ba ito in order? Sabi ko, pina-order ko yan doon sa Amazon. Amazon.com yung online na nagbibenta ng mga cloth. So doon ko yan pina-order. Kaya ito, may kopya na ako ng 1611 King James Version. Sabi ko sa kanya, double check mo kung mayroon bang tampering dyan na nangyari. So, dinoble check naman ng ating bisita kahapon na isang JIL member. At based sa kanyang nasabi, hindi totoo na ito ay tampered. Yan. So, pakinggan naman natin ngayon itong video na ito kung saan is parang kinukumpara niya yung kaniyang pastor sa ating pare. Pakinggan natin na to. Narito. Saan sa Biblia mababasa ang pagdarasal para sa patay? Yan. Ano daw yung kanilang issue? Saan mababasa sa Biblia ang pagdarasal para sa mga patay? Pagdarasal para sa mga patay. Okay. So, tuloy natin. Biblia po ang hawak ko, Holy Bible, the New American Bible. Yung kanya, the New American Bible. Ang hawak ko naman, 1611 King James Version. Bubuksan ko po sa Second Book of Maccabees, chapter 12, verse 44. Okay? So ito, bubuksan ko rin ito sa Second Maccabees, chapter 12, verse 44. No? Ito. Chapter 15. Ito tayo sa 13. Ito, 12. Verse 44. Narito sa ibabaw yun. Ito. Okay. Actually, pinicturean ko na ito. Yung nakasulat dito.
at ipakikita natin sa inyo pagkatapos magbasa ni Father. Okay? Atin mo na ituloy yung pagbabasa ni Father. Ito po ang mababasa ko. For if he were not expecting the fallen to rise again, it would have been useless and foolish to pray for them in death. Yan. Yun ang kanyang binasa. Yung atin naman, ating lalabas yung ating kopya. Ito naman yung ating kopya naman. Tandaan nyo yung kanyang binasa, New American Bible, yung ating nang babasahin, 1611 King James Version. Okay, so narito ang nasa loob ng 1611 King James Version. Pinicturean ko kasi siya. Ito, yan. Okay. Ito. Ito natin. Yung naturang Bible. Ayan. So, pinicturean ko siya. 2 Maccabees, chapter 12 to 13 na ito isa. 13 na yan, 13 na yan. So, 12:44. So, sabi, for if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. Tagalogin natin. Kung hindi pa kami umaasa, kung hindi pa kami umaasa or they, if he had not hope, kung hindi lang kami umaasa na silang mga pinatay ay muling mabubuhay, should have risen, no? Ay muling mabubuhay, isa lamang kahibangan at walang silbi na ipagdasal ang mga patay. Ano daw? Ano sinasabi ng Biblia? Kung hindi kami naniniwala na ang mga pinaslang ay muling mabubuhay, isa lamang kahibangan ng ipagdasal ang mga namatay na. So, biblical yan. Biblical. Ngayon, yan ang nasa Biblia. 1611 King James Version. Baka sakali magreklamo sila. Biblia yung binabasa, New American Bible. Biblia nyo yung New American Bible eh. Kaya ito, basa natin, 1611 King James Version. Okay, so tuloy tayo. Tuloy tayo sa naturang video. So ito po, sinabi dito, na-mention dito ang praying for the dead. Hindi lang po na-mention lang, in-explain pa yung dahilan bakit natin ipagdarasal ang mga patay. We are expecting the fallen to rise again. There is life beyond death, kaya ipagdarasal natin sila, in other words. If you like the longer version, yung mas kompleto po na explanation ng topic nito, please look at my longer video in case you are viewing Reels. Ito po kasi ay very short lang, and if you want na kompleto talaga yung explanation, please. Sa Salmo 115. Yan. So, ang topic, mababasa ba sa Biblia na ipagdasal ang mga namatay na? Yun ang kanilang Yun ang kanyang sinagot doon. Mababasa ba sa Biblia na ipagdasal ang mga namatay na? Ipagdasal ang mga namatay na. Hindi sinasabi na magdasal sa mga namatay na. Yan na. Ipagdasal ang mga namatay na. Walang sinasabi na magdasal ka sa namatay na. Iba yun. Ngayon, yung kanilang pastor, ang kanilang itinapat. Ang kinuha, awit 115:17. Ating basahin. Atin mo na siya pakinggan muna kung paano niya ipapaliwanag ang Salmo 115:17.
15 versikulo 17, ang mga minatay dili magdaig kang hiyuba ni may mausa ni adtong nanganaog ngadto sa hilom. So di kita kasangpit. San David, kuhita in taong Ginoo diha. Kay iltur kulira ring akong anak, sangkita. Mutuo man na siya nimo kay naamang kadiha kauban niya. San unsa na lang ngalan? San Pablo, palihog. Ang Biblia nagsulti nato, kini silang tanan nga nangamatay, walay usa nilang makadaig sa Ginoo nganuman. Atong gibasa kaganina, tuaman di ini sa ilang lubnganan. Uy! Tua daw sa lubnganan. Yung palang binabasa pala nitong pastor na ito sa awit 115:17, nasa libingan. Nasa libingan. O ngayon, tuloy natin ha. Hindi nakakarinig yung nasa libingan. Sa madaling salita, yung mga patay na katawan na nakalibing, hindi nakakarinig yun. Pero sa Biblia, sabi ni Kristo mismo sa Mateo 10:28, hindi napapatay ang kaluluwa. Sabi ni Kristo sa Mateo 10:28, huwag niyong katakutan ang nakakapatay ng katawan, ngunit hindi naman kayang patayin ang inyong mga kaluluwa. So meron palang kaluluwa na gising ang ulirat. Hindi yung nasa libingan kasi talagang patay, talagang tulog yun. Yung katawan. Pero, yung ulirat nun, gising ba? Sino ang nakikinig sa sinasabi niya? San David, San Pablo. Sino ang nakikinig doon sa pagsampit mo? Siyempre, ang nakikinig doon sa pagtawag mo sa kanila, yung kaluluwang hindi kayang patayin ni numan. Wala naman sinasabi, San David, pero ang gusto mong lumabas yung patay na katawan. Sa madaling salita, sa dalawang ito, ang hindi nakakaunawa ng binabasa, yung pastor sabadista. Yan. Sa dalawang ito, ang hindi nakakaunawa, yung pastor sabadista. Bakit? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi ang isyong sinasagot ng pare, mababasa ba sa Biblia na ipagdasal ang mga namatay na? Nabasa ba? Nabasa. Ating ibalik yung talata. Yan. Kung hindi lamang kami umaasa na ang mga pinaslang ay muling mabubuhay, isa lamang kahibangan na magdasal para sa mga namatay na. Ngayon, ba't nila ginagawa ang pagdarasal para sa namatay na? Yon ay dahil sila ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Ang tanong, ang mga patay ba sa libingan ay muli bang mabubuhay? Basahin natin ang sinasabi sa Juan 5:28 hanggang 29. Ito. Okay, 28 hanggang 29. At ito tayo. Yan. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kaniyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Sa madaling salita,
Ha? Sa madaling salita, napakatibay ng sagot ng ating paring Katoliko na binasa ang Biblia, mababasa nga na ipagdasal ang mga namatay na. Sapagkat ang dahilan, sila ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Basahin uli natin. For if ye had not hope that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. Hindi sinasabing to pray to the dead. Ha? Ito ang problema sa mga protestante. Tumitira, hindi naman talaga nakakatama. Iba yung we pray to you sa pray for us. Ang sinasabi sa talata, pray for the dead. Walang sinasabing pray to the dead. Ha? Kaya, sino sa dalawa ang hindi nakakaunawa ay tinitiyak ko ang hindi nakakaunawa, yung pastor sabadista. Tuloy natin, pakinggan ng pastor ha? Tuwas lubnganan. Noon saon nila pagdaig sa Ginoo nga tuwa mas lubnganan. Sinasabi ba na yung nasa libing ay magpe-praise and worship pa yung nasa libingan na nga, nakalibing na nga, yung katawan. Pero yung kanyang kaluluwa, nakapag-praise and worship ba yun? Yes! Ating basahin. Nung namatay si Moises, nung namatay si Moises, gising ba ang kanyang ulirat? Gising ba? Ating basahin sa Biblia. Mateo. Inyo ha? Mateo 17:1 hanggang 3. Tingnan ninyo ang sabi rito. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Akala ko ba hindi makapag yung patay na? Ha? Akala ko ba hindi makapagsalita yung patay na? Akala ko ba hindi nakakarinig yung patay na? Yung katawan, hindi nakakarinig yung katawan nila, kalansay na yun eh. Pero itong kausap dito, nakikipag-usap kay Jesus, hindi ito yung katawang nilibing sa lupa. Ha? Yan, magsabadista pa kayo. Wala tuloy kayo alam sa Biblia. Nalala ko kahapon yung talakayan namin dalawa ni Alpi Haba. Hindi ba naman niya alam, Saturday evening, Sunday na, sabi niya, debatable pa yan. Debatable? Debatable. Lahat ng Israel alam yan. Yung Saturday evening, Sunday yan. Biblia, hindi nakakaunawa. Pastor Sabadista kasi. Siguro kung pagkaharap ko itong pastor na ito, sabihin ko sa kanya, Pastor, tanong lang, problema lang, sa seminar, bawal magtanong. Bawal magtanong. Kaya kung ihahamon mo yan doon sa tagiliran, sasabihin naman nila, hindi ako makikipagdebate kasi wala tayong mapapala dyan. Yun mo si Alpi Haba kahapon. Sabi ni Alpi Haba kahapon, wag lang yung Daniel 7 kasi pang seminar lang yun eh. Sino matatanong ko doon? Sino matatanong ko pang seminar lang yun? Dapat may mananagot sa kasinungalingang yan. Alpi Haba takot. Bakit takot si Alpi Haba? Talakayan Daniel 7. Kasi alam niya, bunggo siya ron.
Alam niya na mali ang katuruan ng SDA doon. Nagbalik pa kasi. Kaya yun. Takot na takot siya talakayan Daniel 7 kasi alam niya lugi siya ron. Iniwasan yan. Alam nila lugi sila. Oh, tinan mo si ano, si Roy Tondag. Daniel 7 ang topic, tumakbo Daniel 2, Revelation 13, kung saan saan nakarating. Tapos, inalito pa ni Roy Tondag, iba ang paliwanag ni Brace, iba paliwanag ko, bahala ka sa buhay mo. Ay, nako. So ito, pinapakita rito na yung pastor ang hindi nakakaunawa ng kanyang binabasa. Kasi yung pala ay nasa libingan. Tuloy natin. Apan ang simbahan nagtudlo nga buhi ni sila, tuan ni sila sa langit, magamit ni nimo sila pagsangpit aron mga bugar para nimo kung may problema ka. Ayan. Apan, sinasabi ng Biblia, ang simbahan, kapag sinasabi ng simbahan na sila ay buhay pa at nandoon sa langit, ay pwede mo silang tawagin para humingi ka ng tulong. Sabi nung pastor na ito. Yan ang masasabi ng pastor na ito, sinasabi sa Mateo 17, saan galing si Moises bago siya nagpakita kay Kristo? O yung sabihin sa akin, bumangon siya sa libing niya, pumunta kay Kristo, nagipag-usap, tapos ito, biglang bumalik sa libing niya. Posible naman yun, biglang nawala eh. Kasi, kung ito pa'y katawan pa ito ni Moses ang humarap kay Jesus, malamang, pag wala nung ulat, tatakbo-takbo to, ang bis tumakbo to, papunta sa kanyang libingan. Eh, kaso hindi ano nangyari eh. Nalala ko tuloy si Warren Biserel. Sabi ni Warren Biserel, para ba ganito ba dyan do? Kaharap mo ko, video call tayo, pero hindi mo ko mahawakan. Kasi, nag-uusap kayo sa online. Sabi ko naman, ba't na kinukumpara sarili mo, patay ka na ba? Sabi naman ni Warren Biserel, hindi nyo sinasabing patay na ako. Sample lang yan. Ay, mali ka. Kasi yun kaharap talaga nila. Hindi naman kita kaharap, ka-video ko lang naman kita. Eh, yun kaharap talaga nila. Sabi nga ni Pedro, tuloy na anong sinabi ni Pedro ha? Oh, Apostol Pedro, anong sinabi mo sa kanila? Sinabi ni Pedro, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, isa kay Elias. Halimbawa, sabihin ko kay Warren Biserel, Bro Warren, meron akong inihandang upuan to, halika, upo ka rito. Makakaupo ka ba yun? Makaupo ba yun? Kunan nyo nga ng upuan si Warren, lagay mo rito. Halika, Warren, upo ka rito. Makakaupo ba yun? Ito isang batayan, no? Ito isang batayan na ang ating katuruan ay tama at walang mali. So nga lang, minamali ng mga sabadistang walang alam. No. Okay? So, tuloy natin ang kanyang video. Mo na atong gihimo. Mo na gitudlo. Ayun. Ang gandun lang pala. Ayan ha. So, napapatunayan natin, alin sa dalawa ang hindi nakakaunawa ng kanilang binabasa? Yung pastor sabadista. Bakit? Ano ba ang tanong na sinasagot ng pare? Mababasa ba sa Biblia na ipagdasal ang mga namatay na? Nabasa sa kanya yung American Bible, nabasa ko rin sa 1611 King James Version. Pag sinabi 1611, kumpleto yan. Kumpleto yan. Huh? Wala yang kulang. Ang problema kasi ng mga Protestante kasi allergic sa ibang talata, kaya pinagtatanggal. Allergic sila dito. Nasa Biblia mismo, 1611 King James Version, ipagdasal ang mga namatay na. Nasagot ng pare, yung paliwanag ng pastor, nasagot ba niya ang tanong? Ang sagot ay hindi.
Wala naman siyang binasa sa awit 115:17 na bawal ipagdasal ang mga namatay na. Walang nakalagay doon. Yan ha. Walang nakalagay doon. Ibig sabihin, yung kanyang sinasabi doon, hindi niya naunawaan. Kasi, pwede mo bang sambitin daw yung yung nakalibing? Nakalibing. Nakalibing, katawan yun eh. O yung Moises na humarap kay Kristo. Nakalibing ba yun? Yun ba ang galing sa libingan? Biglang bumangon sa libingan, nakipag-usap kay Kristo. Yun ba yun? Ay, mali. Diba? So, sa dalawa, alin sa dalawang hindi nakakaunawa, kitang-kita, Pastor Sabadista. Lang. Alin sa dalawang hindi nakakaunawa, kitang-kita naman po ang mga pastor ng Sabadista. Oh, para lang yan si Alpi Haba. Saturday evening, hindi daw yan Sunday. Ano yan? Debatable pa yan. Under discussion. Under discussion pa yan. Ang mga SD, alam na linggo yan. Tapos sabihin mo, under discussion pa yan. Oh, hindi ba opisyal na katuruan na Seventh-day Adventist na ang Sabat magsisimula sa sunset of Friday at matatapos sa sunset on Saturday? Sabi naman niya, meron ka bang aklat ng 6 day na sinasabi yan? Diba? Ano pa naman ito nangyari kay Alpi Haba? Mukha yatang nawala na sa sarili. Okay. So, basa ko ng comment dito sa ating mga walang sawang sumubaybay sa ating programa. Okay, si Jezreel teka muna. Okay, so mahaba-haba rin ito. No? Okay, ito tayo kay Moon, nawala talaga. Hindi ko mahabol. MD Meliendez, watching from Negros Oriental. Okay, ito naman tayo kay Jezreel Casinilio. Ang namatay bro, sumala sa RCC nga moagi pa og purgatorio, impyerno og langit. Saan na to? Langit, wala na di ay pulos ang giingon ni Kristo nga mobalik pa siya sa kalibutan. Aya kwaon unya naguna-una naman di ay sa langit. Muingon tingad si Kristo, dili na lang ko mobalik sa kalibutan kay naa naman mo dinhi. Okay. Ang balikan ni Kristo kay Pangulo man to, apil na ang lawas. When you say resurrection, apil na ang lawas. Ang tuwa dito sa langit ng mga balaan, ilahan tong mga espiritu. Ilahan tong mga espiritu. Wa man ko gaingon nga apil ang lawas dito. Yan. No? So, ibig sabihin, yung nagpakita si Moises kay Kristo, hindi yun bumangon sa libingan. Yung katawan niya nasa libingan pa rin at hindi nakikinig ang katawan ni Moises. Yung nagpakita kay Kristo, yun ang kaluluwa. Sabi kasi ni Kristo, ang problema kasi sa mga Sabadista, hindi na naniniwala kay Kristo eh. Mas focus sila doon sa kautusan ni Moises. Pero ang turo ni Kristo, hindi nila matanggap yun. Ibasahin sa Mateo, Kapitulo 10. Hindi ko lang kung matanggap ito ng mga SDA, itong turo na ito ni Kristo, no? Sabi ni Kristo, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Ewan ko lang kung matanggap ba ito ng SDA. Turo to ni Kristo ha. Ito ay turo ni Kristo, doktrina ng RCC. Kung pagtatawanan nyo ang aming doktrina, ibig sabihin pinatatawanan nyo ang turo ni Kristo mismo. Turo niya yan, no? Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan,
ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. O, yung nagpakita kay ano, yung nagpakita si Moises kay Kristo, yun ba ay katawan o yun ay kaluluwa? O, pag sinabi niyong katawan yun, nagpakita, saan siya tumakbo pagkatapos ng usapan? Ha? Saan siya tumakbo nang matapos ang kanilang usapan? Oh. Tapos nagreklamo si ano? Nagreklamo yung Sabadista. Nakakatawa daw yung ating doktrina. Kasi kung nandoon na sa langit, sinong babalikan ni Kristo? Nakalimutan nyo? Si Elias kasama ni Moises? Ano nangyari sa inyo? Kayo yata nakakatawa rito eh. Sinong kasama ni Moises nung pakita siya ni Kristo? Sinong kasama niya? Di ba si Elias? Saan napunta si Elias? Si Elias, inakyat sa langit si Elias. Oh, sama nila sila sa libingan. Oy. Kayo tong may diferensya, kayo tong nakakatawa. Ayaw tanggapin tunay na aral eh. Si Elias, ayon sa Biblia, pinaakyat sa langit. Na? Iba kasi yung pinaakyat sa umakyat eh. Pag sinabing umakyat, kagustuhan mo yung umakyat ka. Pero pinaakyat ka, ibig sabihin may permiso ng nagpaakyat sa'yo. Ngayon, si Elias pinaakyat sa langit. Si Moises, yung kanyang katawan nilibing. Ang tanong, saan napunta ang kaluluwa ni Moises? Hindi naman napapatay ang kaluluwa. Saan napunta? Siyempre sa langit. Ano yung ebidensya? Magkasama sila ni Elias. Yun. Oh. Magkasama sila ni Elias. Nung nagpakita si Moises kay Kristo, kasama niya si Elias. Nasaan si Elias? Iniakyat sa langit. Silang dalawa magkasama. Nasaan si Moises ngayon? Nasa langit. May reklamo ka? Oh. Ito yung katuruan nating biblical na sinasabi ng mga protestante unbiblical. Pero sila yung unbiblical. Wala namang sinasabi sa Bible na bawal ipagdasal ang mga namatay na. Kayo ang unbiblical. Ba't kayo nagbabawal? Oh. Ba't kayo nagbabawal? Ang Biblia hindi nga nagbabawal. Kayo nagbabawal. Sino ba kayo? Kayo lang naman ang iglesyang sumulpot noong 1863. 1844 pala. 1844, pumalpak ang hula ni William Miller. Ayun, lumabas na kayo. Tapos bumuo na kayo sa sarili niyong grupo at narehistro 1860. Na fully organized 1863. Wala kayong alam dito sa Biblia na ito. Ano mo lang Ang katawan ni Moises nilibing ng Panginoon upang hindi mahanap ni Satanas ang kanyang libing. Pinagwardyahan sa anghel ang kanyang libing para hindi ma-trace ni Satanas kung saan siya nakalibing. No? Tapos, dahil ang katawan man namamatay, yung kaluluwa, hindi man napapatay ang kaluluwa, saan ang kaluluwa niya? Nanatili ba sa katawan? Hoy mga Sabadista, yung katawan ba, nanatili ba doon ang kaluluwa ni Moises? Kung nanatili doon, ba't niya kausap si Kristo? Ba't niya kausap si Kristo? Ba't niya kasama si Elias kung nanatili lang pala doon? Ang problema lang sa mga Sabadista, para lang hindi makita na mali sila, ay nagpapakunwaring tama at ini-insist ang kanilang maling katuruan. May reklamo kayo? Tawag na! Tawag na! May reklamo kayo? Tawag!
Puro na kayo comment section eh. Tuloy tayo. Mabasa ng ating ano. Una, ang impyerno lubnganan ay mali. Pag sinabi mo kasi na hihina sa Grego, Sheol sa Ebreo, marami kasi ang kahulugan nun. No? Yan ang problema sa inyo kasi maraming kahulugan yun eh. Yung gihina, pwede siya sementeryo. Sa Sheol, ganun din. Iningatan mo ang katawan ko sa Sheol. So, ibig sabihin, pwede siya sementeryo. Pwede rin siya impyerno. Pero wala kaming turo na yung fiery hell, yun sementeryo. Naalala ko dati doon sa sa bahay namin doon sa Pulot, Osami City. Di malo na, Pulot, boundary kami. May dumalo na matandang ermitanyo. Naka full white, puting polo, puting pantalon, pati ba naman balbas puti. Membro ni Philemon Riam Bonanza. Alipores siya ni Philemon Riam Bonanza, yung kanilang Jose Rizal daw sa dapitan. Nagdadamit Rizal, sombrero ng Rizal, nagpapakilalang ako yung reincarnation ni Kristo at ni Jose Rizal. Ngayon, napunta sa amin, nagtanong sa akin, sabi ko naman, Samantay, sabi niya, may kauban lagi pang stroke. Sabi ko naman, wala. Basta sa unahan, sinasa unahan. So, si tatay, yung matandang ermitanyo, pumunta doon sa unahan. Pagdating sa unahan, tanong din siya. Kung meron bang may na-stroke doon. Kasi, daw niya, ihilot daw niya yung mga na-stroke, i-healing daw niya. Wala pa kaming alam patungkol sa sa healing ministry. Bro Jando, ask lang ko na si Father Darwin Dogma, office dia sa Valencia. Di ko sure ha. Di ko sure kay mutungha ra siya, ganahan siya mutungha. No? Gituyo na ni Father Darwin, sinadya na yan na wag basta-basta sisipot kasi ang mga tao nakatuon lang sa kanya. Nagiging fanatic ang mga tao. Mayroon namang case officer na siyang magdadiagnose. Ganun pa rin mangyari pag nandyan siya eh. Halimbawa, nandyan si Father Darwin. Tapos yung mga tao, gusto ni Father Darwin. Mangyayari niyan, tatawagan yung pangalan nila. Titawagan si Aida, si Lorna at si Fe. Doon kayo sa upuan. Pati sa upuan, sino kanilang unang makakaharap? Ang case officer pa rin. Ngayon, pag sila dinayagnos ng case officer, malalaman na sila ay possessed, doon pa sila ipupunta kay Father Darwin. Pag hindi naman possessed, sila na bahala doon, yung case officer. Pag possessed lang, doon na nila i-intrigo kay Father Darwin. Huwag kayong kailangan lang dyan sa Father Darwin, pupunta ko, hindi pwede ganun. Hindi uubra yan. Hindi uubra yan. Tandaan nyo, hindi uubra yan. Okay? So, si Kristo na banhaw na hikap unod. Si Kristo naman ang pinakauna talagang nag-resurrect. Kaya nga sinabi, siya ang panganay sa lahat ng binuhay. Siya ang panganay. Sabihin, siya yung pinakaunang nag-resurrect. Pag sinabing nag-resurrect, kasama katawan. Kaya Jezreel ka, Sinilyo, mag-aral ka ng Biblia kasi wala kang alam. Ha? Dili man espiritu, bro. Ano di espiritu? Nawala ba ito pagka umag-istorya nilang Kristo? Dili espiritu. Nawala ba ito? Ha? Nawala ba ito? Diba? Nag-istorya sila? Kuman nag-istorya, niingon ba si Pedro? Lord, maghimo ko direk tulda. Usa para sa imo, usa kang Elias, usa kang Moises. Dining tabo ng panganod. Isulti, kini ang pinangga kong anak, paminawan niyo siya.
O kung magsultianan, wala. Nabilin si Kristo na lang. O, saan mo ito napunta itong duha? Ulit ito yung Espiritu. O, saan ang Espiritu? Ha? Sama sa anghel. Mga Espiritu nga hinimo gikan sa hangin. Kaya wala sila physical body. Nung wala po yung physical body, haman ito nanagan. Ano problema sa'yo? Diyos rin kasi nilyo. Wala ka kasi ganito eh. Okay. Oh, sabi naman dito naman di Jezreel, Ezekiel 18:20, the soul that sinneth it shall die. Ah, ganon. Oh, tutulan mo sinabi ni Kristo. Sige. Kasi ang tinutukoy dyan, sa Ezekiel 18, ba't kasi soul nilagay? Sa Ezekiel 18, yung katawan mismo. Yung katawan mismo. Pwede naman sabihin natin yung kaluluwa. O, anong karugtong dito? Ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ezekiel 18:20, the soul that sinneth, it shall die. Sinong papatay ng soul na yan? Ang Panginoon. Ang Panginoon ang papatay ng soul na yan. Tama rin naman, di ba? Ang Panginoon ang papatay ng soul na yan kasi siya ang may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Oh. Siya may kakayahang pumuksa. So, sino papatay ng kaluluwang yan? Ang Panginoon. Kaya ba niya patayin ng tao? Ba hindi? Kung nilibing ba ang katawan niya, kasama bang inilibing ang kaluluwa? Hindi. Bakit? Yung kaluluwa ni Moises nagpakita kay Kristo. Kasama niya si Elias. Oh. Kaya, yung sinasabi ng pastor kanina, na hindi na nakakarinig, yun kasi ay tumutukoy sa katawan. Palibhasa kasi, yung mga Sabadista, hindi talaga nakakaunawa ng Biblia. Tingnan nyo magbasa ng Ezekiel 22:26, nakabasa lang ng pari, anong nasa kukote nila? Paring Katoliko. Paring Katoliko. Wala pa naman paring Katoliko niyan. Nakabasa ng pari, tingnan nyo, pari! Oh, paring Katoliko na kaagad. Bakit? May paring Katoliko na ba ng panahon yan? Wala pa man. Oh, nakakaunawa ba yung ano? Oh, nakabasa sila. Efeso 4:11. May pastor nakalagay dyan. Pastor! Tanong, pastor protestante ba yan? Hindi rin. Yan ang problema sa mga Sabadista. Alam nyo itong mga atake ko sa Sabadista ngayon? Tinanong ko to dati. Pastor, at di ginagamit ng Efeso 4:11. Ibig sabihin dito, naglagay siya sa iglesia. Una, propeta. Kasi minilagay siya sa iglesia propeta. Tapos nalagay siya sa iglesia, apostol. Ibig sabihin, meron talagang apostol kasi naglagay siya. Then, mangangaral ng ebanghelyo. Then, pastor. Tanong, itong pastor na nilagay niya, ito ay pastor protestante o hindi? Kasi alam nyo, nung panahong isinulat ang Efeso 4:11, naglagay na ng pastor ang Panginoon sa iglesia. At nung panahon ng Efeso 4:11, wala pang pastor protestante. So ano, may ibang matigasan pa rin kayo? Ay nako, pag hindi kayo nagbago dyan sa pagmatigasan ninyo, habang buhay nyo na yung makakasama, tandaan nyo yan. Okay, basa pa tayo. Okay, no? Sabi naman dito ni Jezreel Casinilio, si Elijah Gibayaw, buhi, unod. O, tama. Si Elias, inakyat sa langit. Magkasama sila ni Moises. O, saan napunta ang kaluluwa ni Moises?
Ah, si Elias, pinaakyat sa langit. Pinaakyat sa langit si Elias. Ngayon, nagpakita siya kasama si Moises. Tanong, saan napunta ang kaluluwa ni Moises? Saan napunta? Ano ba naman, napaka... Oh, may tumatawag dito. Okay. Lang mo na, tanggapin ko muna to, ha? Hello? Hello, bro. Hello? Ngayong hapon, si bro Jimbo, bro. Ay, bro Jimboy, asa ka? Nakas barko? Wala na ako ron sa Bukidnon, yun, nag-prepare mo para sa kasal na mo. Oh, bukid nun di. Kaya mo ka, may gabi da, bro. May hapon na may nood today, may gabi na mo doon. Nasa may ato, bro? Bro, na ako'y pangutana, bro, kay katong last week, na may pare diri sa mua niya. Kanang nagpa-bless ko og sacramentals, nagpa-bless ko og holy water, kaning olive oil o kaning asin niya. Iyang gigamit ang prayer nga katong deliverance book, but wala niya gi-follow. Katong itong, di ba, naaman na part nga, mo punit og kanang asin niya, ibudbud sa tubig niya. Wala po siya ni gamit og stulang violet. Okay na ba na, bro? Okay na na siya, bro. Pero kung wala siya ni butag asin, ikaw na mo butag asin. Sabi naman na sa ritual. Wala pa na ako na butang eh. Butag, kung wala siya ni butag asin, wala ko na ganang online. Di ba, di online? Mingon ng pare nga, Hello, bro? kabate ka ng online? Hello? Butangan ako, bro. Di, during to nasa kuan sa blessing. During sa Hello, blessing. bro. Di ko madungog ni mo? Tanda, bro. Di ko madungog ni mo? Putol ka, bro. Putol ka. Ay, putol-putol. Ana, putol-putol gyapon. Gusto mo na kung signal ako. Kana. Okay na. During sa blessing, di ka mubutang sa asin, o di siya mubutang. Okay. Pero wa magugko ka hibaw gudug asa to nga part kasi mo gyud nagunit atong kuan. Atong deliverance book. Okay ra kay. Og inig-bless sa water, kita naminaw ka, water, di naabot na siya oil niya, o pa ka butang asin, butangan na ni mo asin. Wala niya butang eh. Humana man sa good og blessing to. Kala to, holy water na to. Sunod na lang, blessing na lang siguro, holy and exercise ni mo. Butangan na mo asin, kita magkasahan bok, nga na butag-butag asin. Kung wala niya butang, ikaw mo butang. Kunya ang pare, maski wala istula, kanang istula mo gud simbolo na silang otorite. Kunya kung wala sila istula, wala nagpasabot nga wala sila otorite. Ang ilang otorite naggikan na sa ilahang pagka-ordain priest. Simbolo ron nila, istula nila. Oo. So dili na siya matawag yapon nga holy exercise oil ning gigamit nako dre, bro. Oil o water? Sa mo klaro na, oil o water? Ang oil, ang ipabless ka ko siya oil, water o asin. Kung oil, ang gigamit nga prayer katong kapanasiki ang gigamit, no? Oo, pero ang pag-blessing na kiniya, ingani. Ang oil nimo gibutangan mo gamay tubig. Wala sad. Pero okay ra siguro na kinagamang effective, pero sa base sa ritual nga naa sa handbook, butangan niyo siya gamay water. Dayon ang kuan ang water butangan gamay asin. Imo ang tubig holy water na siya, pero dili siya holy exercise kay. Ako lang sa istorya na kung wala mo butang asin, kaysa mo butangan mo jud asin. Kay part na sa ritual ng butang asin. Holy water na siya siguro. Pero dili siya holy and exercise. Kaya akong gibasa tong kuan man god ang book sa deliverance ni Father Sikea, tong deliverance prayer niya or katong sa sacramental blessing. Doon ay naka-indicate dito nga ang asin ibudbud sa tubig ba to or sa holy exercise sa oil.
O niya, wala niya nahimo ni ambot kung iya bang nabantayan. Murag first time siguro niya ni gamit ito nga prayer niya. Wala sad siguro ko kabalo kung katang iyang gihimo. Wa ba niya nabantay or nakita mo niya wala sad ko kay baw. Basig ikaw may wakabantay. Kay Ano bro? si ikaw may wakabantay kay ikaw may wa ni butang, wala siya nakabutang. Marag online go di mo gid mo pare mo butangan na sa bag dire sacramental blessing dili man ang pare mo una yung butang, ka mga tao ra mo una yung butang. Yung una mo na pare butang inyo gamay ang asin ng inyong tubig. Ay, oo. Pero wala man gud siya gaingon. Wala man pud gud siya ni kon ato nga part na. Ugma mag-bless og mag sacramentals. Kuan mo ha, pa-bless mo balik niya utangan nimo asin na para makumpleto na ang ritual. Okay, okay. Unsa orasa bro? Na naman sa Father Darwin, so mga 12:30 to 2 ang akong ikakuan na kay di na ko matag na 12:30 to 2. So mag-prepare na ka by 12:30 mag-prepare na ka. Okay, okay, okay. Nagkuhan ko bro, nag-eager ko magpa-bless kay naka-feel na ko something diri sa gipuy-an sa kong kuan partner. Namo ba? Ikaw ninyo na, Mm. ibigay niya na wala man kay poltergeist man ka sa inyong gipuy-an. Sa bro? Wala man kay poltergeist sa inyong gipuy-an. Wala man. Wala man noon. Oh. Tanti wala poltergeist, kuyo na poltergeist yung lupad ng plato. Mga liyok ng mga pultahan mo na poltergeist kuya kay na. Wala. Wala man noon bro. Kuan lang ka ang nahitabo lang mong kay dunay ang si auntie diri ang mamas kong partner kay kanang kato ginoon siya nagito siya kanang kuan kanang bitong manghilot to siya pero noon wala man to noon po sa iyang kanang pag naay ampo-ampo sa pareha ng mga nanambal nga kuan kato siya kay mohilot ra gid siya niya pag arinyas balay kay gipaluto siya ni ante kay mag-kuan siya, mag-prepare og pagkaon kay balik ka nga adlaw, prenup to namo pagkaugma. Nya gipare siya sayo kay para pasayoon siya og ari kay palutuon. Ni mata siya og alas 12 siya ata alas 12 oras 2 na sa kadlawon kay magluto. Kadungog kuno siya tubig nga nag-aga sa gripo nga way nag-abli. Yang giadto wa. Iyang gitanaw sa sud sa gripo. Pao sa sud sa kuan. Gagas. Wala pud niya. Wala niya nakitaan nga may nag-agas. Pero na mo ra gatingog agas. Nagatingog nga agas nga na doon sa balay. Kuan na, deliverance ng banyo. Okay, daghan ang paabsag ako, kabantay ang gani ko, pero neglect lang ako ba, wala na ako ginapansin lang. Ano na lang bro? Sige, ugma bro, alas 12 bro. 12:30 to 2. Kay basig wabos pa ni Darwin. Naman na dihang kuan. Pero wala pa ni Darwin ugma mga 12:30 to 1. Okay, sige, kay kanang mo at mapil na lang ko ugma sa kuan sa deliverance o sa blessing ugma ni Padre para ma-full ang iyang kuan ni ritual ani. Aroma full kay dapat na-share ka ng kuan. Apil mo ko sa ritual ang asin good. Sige bro. Mura mo nag-participation Salamat. na po sa nagpa-bless. Sige. Sige bro. Salamat ya bro. Sige bro. Sige, bye-bye. Okay, so mo to ang ating caller binako kung sa badista na nawag na nato. Jadi ay. Okay, si Moises gibanhaw sa Dios nga namatay. Asa mabasa nga si Moises gibanhaw sa Dios? Sige dabe. Gisrel, asa mabasa nga si Moises gibanhaw sa Dios? Dabe? Uy, may tinawag. May tumawag sa ato sa WhatsApp. Wait lang ha. Hello. Ay bro, Oy, bro Jose. maayong buntag ya. Lingaw kayo ko nimo ba? Amo ba? Di katabang ni tawag lang nimo, di plan dugay. Na ako'y nabantayan niya nga naghisgot siya partner, wa siya maghisgot yang asawa. Murag na something something kuwang. Usahay mo gyud na. Ako bitong usawa bitaw.
Ato mi sa ito Oo. yung balay nilang ko, yung niya, sino ka ba ni mo? Akong partner. Ay, nako. Basta, mo to, ato to ipakuan. Replied 8 p.m. bro, pwede. Mm. Monday night, lang ha. Monday night 8 p.m. Okay. Sige bro. Sige, maminaw ako nimo. Okay, okay, okay. Padayon ako paminaw ninyo sa labi na punto por punto kada gabi gyud ko na kanunay. Kaya namin nindot nga ako na tayo mina. Oh, actually, ang akong trabaho gyud bro, panggabi magyud ko since almost 6 years na. So panggabi gyud ko gyud. So since nga nakakuan ko, nakasugod jud ko ani paminaw through siyempre through sa ato ang pinalangga nga Paris, Father Darwin. So maski pag usahay mo reklamo na si Mrs. kay di ko nakukuan, magsila ko paminaw ko nga wala ni ako ang kuan, wala ni ako ang ibali dugang sa pagkaon. Sige bro. Ang pikas dong na minaw. So Oo. ang kamot nagtrabaho sa akong trabahoon. Sige bro. Thank you kayo bro. Salamat kay bro. Okay, ingat bro. God bless. Okay. Best regards si Bibi Divine ha. Oh, Pagka- di ba ito? Langi agi si muha oy. Kaban na. Papas girl yung kayo Bibi Papas Divine. sila si Divine. Ay nako Bibi Divine. Sige bro. Sige bro. Kita sa taphon. Sige bro. Okay, God bless. Bye-bye. So, ingon siya diri sa kuan si Giselle Castillo na nyo Kamu mo ay protestante dyan do. Kay gituis ninyo ang balaod sa Diyos. Uy, ano magbuot-buot na mo kinyo kagalingong meaning? Mo ba na yung meaning sa term protestante? Mo ba na yung meaning? Gitawag ba si Martin Luther og father of Protestantism to yung gituis ang balaod? Oy, Jezreel, maunay nakapayabag ninyo tanan. Kay nga no, mag-imito ibinto mo magagulingon ninyong meaning. Murag founder ba? Founder gali, sila magbuot. Ang meaning ana nakakaplag. Mingay kag nakakaplag, that's verb. Dili na siya noun. Ang noun, kanang founder, kanang nakakaplag, o sa in English pa, discover, verb na siya, uy! Abot-bot. Ate, pakita ba yung sa mini protestante, purbida ni ano ni, Jezreel, di kabalo, oy, sa mo ni, oy. Ate, pakita ba, unsay meaning og protestante. Yeah. Og bot-bot og kagulingong meaning. Ayaw, pag tumutumog inyong kagalingong meaning. Daro, sa ni protestante. Daro. Tapakita. Bot-bot biya kong kauroy. Daro. Oxford Illustrated Encyclopedia, Volume 3, page 293. Protestant, a member or adherent of any of the Christian bodies that separated from the Roman Catholic Church. Unsa kuno ang protestante kuno? A member or adherent of any of the Christian bodies that separated from the Roman Catholic Church. Maunay protestante. Alita sa kambe. Alita sa SDA Fundamental Belief. Alita sa SDA Fundamental Belief ta. Bot-bot, biya po ka-oroy ang meaning na protestante gituwis ang balaod. Asa ka nung ana? Alita sa kambe sa SDA Fundamental Belief be. Ha? SDA Fundamental Belief. Okay na, atong kanon. Search na to ang World Protestant. Sa may kuan sa SDA may tungod sa Protestant.
Kung ipa-search ang Protestant. Ha? Okay, itong ano dire ang meaning sa Protestant. Alahaning libro is the fundamental belief ha. Bot-bot ito siya or meaning Protestante ay. Oh. Ako sa itong dire, Protestant dire. Kung tanawon ha. Ano? Oh, pakita na to ninyo. Pakita na ko ninyo ha. O sige nga dire. Oh. Protestant. Oh. The influence of her ministry. More than a century has passed since Ellen White received the prophetic gift. Her church and the lives of those who have heeded her counsels revealed the impact of her life and messages. Oh, sige nga sa anak ko akong gi-highlightin portion niya. The Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Karon, Jezreel, kung para sa'yo, ang protestante nagtuis sa balaod, nya protestante man ang isday, nagtuis di mo sa balaod. Ha? Jezreel, mo din na Jezreel. Sa ato ba di ay, kamu din nagtuis sa balaod, di ay kay, yung man kami sa protestante nagtuis sa balaod. Ano yung problema na ron? Oh. Di buot-buot siya. Oh, basahan na og tarong jando. Lucas 20:38. Busa siya dili Dios sa mga minatay, kundili sa mga buhi. Kaya ang tanan nga buhi tungod kaniya. Oh. Ang tanan nga buhi, nabuhi to tungod diya. Kung wala pa siya, naapalit sa kalibutan nga wala man. Uy. I will build action word na. Sakto. I will build action word na. Unang gingon ni Bacalares, asa mabasa sa Biblia, I will founder my church. Binugo na. Sakto. Anang gingon, I will build action word na. Mingong galikag, I will, ang sunod ana nga word, verb present tense. Sakto na. Usa ka namingo si Bacalares, asa mabasa sa Biblia, I will founder my church. Kana, may klarong binugo. Ha? Sabi niya rin, mobalhin ko diha, bro, basta magsabado na mo. Ay, ayag balhin diri, ay. Ngano, Sabado by founder sa simbahan? Ah. Sabado ba ang nagtukod sa simbahan? Dali, ay. Ang nagtukod, si Kristo ang nagtukod. Isa karon, si Kristo, Sabado, tuwama sinagoga. O pag Judaism na lang mo. Awahan, nangutan ako ni Alpi Haba kagahapon. Nangutan ako ni Alpi Haba kagahapon. Kada Sabado, ang SDA ba sa Israel, musulod ba sa sinagoga, nga gisudlan ni Kristo o dili? So ito bang ni Alpi Haba? Dili, uy! Oh. Oh, ingon siya sa Latina Vulgata Sabado gyud. Unya niingon na ba si Alpi Haba? Kanang Sabado sa Biblia, sa Latina Vulgata, di ba tihunon pa na? Oh. Ha? Wala man nag-ingon og I will found. Ah, kanay magipangita. Oh, sige. Pakit-on ta ka. Kanang I will found mo na verb. I will found. Pero kanang ingon ni Bacalares nga I will founder kanang may wrong grammar. I will found. Ha? Oh, kanang I will founder mo na wrong grammar kay ang founder noun man ang founder. Dili man na siya verb. Ha? Dili na verb ha. Kanang founder noun na siya. Kanang kuan ato tanaw na pakit-on ta mo. Ingon siya wala ko na I will found. Naa oy.
ning uyon manggali si Richard Thompson nga I will found sakto na. Nga ikaw mo na no, magsupak-supak mo. At ato pakita ninyo ha, ato pakita ninyo. Tara, ato pakita nila nga na I will found. I am going to found my church. Oh, ato ha, pakita anta mo ha. Tanaw ninyo ha, search na ko ha. J.B. Phillips Bible Online. Hop! Tara. Sa Bible Gateway ta mo abre. BibleGateway.com arita sa Matthew chapter 16. Chapter 16. Oy. Ato padakon para maklaro. Verse 18. Kabasa ka? Atong basahon ha? Simon, son of Jonah. Simon, son of Jonah, you are a fortunate man indeed, said Jesus. For it was not your own nature, but my heavenly Father who has revealed this truth to you. Now I tell you that you are Peter the rock, and it is on this rock that I am going. I am going to found my church. Onya, musupak pa ka. O yun man gani, si Richard Thompson, ana niya, ikaw magsupak-supak ka. Ayaw mo pagtugat-tugat supak-supak. Ni Uyo si Richard Thompson, ana, sakto na. I am going to found my church. Ano yung nanawag dire? Hello? Hello? Hello, Brother Jando. Ay! Ang bunod Ay, uto na di. Ay! Kanang tabang ni Brother B. Kanang munganha na mibaw sa buhol, brother. Niya pabunyagan na ako. Akong asawa bitaw diha. Pabunyagan yung mga asawa. Ano sa di mo asawa di ay? Kuan man kay protestante man kuno siya pero wa man siya kuan brother. Kanang wa man siya kanang bitong katibayan nga protestante jud siya ba? So unya willing man siya magpabunyag sa Katoliko nya kabalo na siya magdasal og English nga Our Father, kanang Hail Mary og I believe in God. English? Usa Kanang- din na siya tayo Bisaya? Amerikano man ni siya brother. Ang Amerikano, kabaw gusto mo in English. Kaya mo lagi brother nya balak na mo diha na lang mi magpabunyag sa iyaha o nya magpakumpil ming duha o nya human kumpil magpakasal na lang pud mi kang Father Darwin aron Uy, usa na lang ka gastos bitaw brother ba nya problema kay wala gini ikaw na lang og ang imong asawa ang among ninang-ninong kay wa man di man mi makadaog ninong-ninong diha. Di ba ingon ka atong last time nga nagistorya ta nga kamo na lang ni Mrs. mo ang magninong sa amon ni John. Sa tiya, ikuan sa ni Brother Darwin, teke, wala mo ko ni agree ato og yes, no? Ingon lang ko ato nga, ikuan ni Brother Darwin, kung musugot siya nga siya mismo kasal sa inyo, ha? Musugot kami kay mo, minimong ninag-ninong. Pero kumingon si Padre, Ikaw may pero- case ang Father Darwin. pero kung- Aron oh, pag masukot siya ba mo nga na Miss Buhol mo pa aron ikaw nilang mo pud tabangan na lang pud minimum Di. magpa-schedule kang Father Darwin aron makapalit paano mig ka ticket mo na? kayo. Imo man ka na ipakatikisim na imong bana. Oh, kay wa Oh. pa man ni kuan. Oh, kay imo mang ipakatikisim, paala na dire kay ako na ikatikais. Wag man ako katikais sige. ana. Umano ako katikais ana. And magkatoliko may ba dai magkatoliko mo. Ayon pa bautismo mo. And human pakasal mo. Yung mas padadaring galing nga ato lang mo sa inyong pari pakasal. Di jud ko may mong ninong ana. Pero Ano ba? pero kung mingon si Padre nga, sige, ato nang schedule niyo hang kasal dire sa Bohol. Umanos Brother Darwin dire, siguro kami yun ninong ana. Sige ba? Kanang pero unsa di pa di may makapa-schedule ani kang Father Darwin. Manganha lang mi sa Bohol. Oo, dili gyud te, di gina may tabo te king ano man.
kinahanglan gyud mo mag-istorya na yun, no? Pero mingos pa rin Oh, Darwin personal, gali, no? mingos pa rin Darwin gali, go to your priest, pasabot, ato mo sa inyo magpakasalan niya. Ang amo lang ana is, tika-tikaisin mo ang bana, para sigurado nga makabalik, makadawat og sakramentos bunyag, sakramentos sa bunyag. Oh, ana te? Oh. Kunya ang baptism, diha na lang po mo magpabunyag. Magkasabot mo doon ni Padre na, Padre, hindi na ubunyakan ako. O, pati ang kumpil, brother. Ay, ang kumpil te, murag bishop na te. Ato sa lain ni Padre Darwin lang, kay murag ka ng kumpil, bishop mo na. O, bishop di na. Oh, bishop ng kumpil. Ato lang ka ni Padre Darwin ha, ato lang ipaibalo na. Ari lang mo, Oh, dire, araw na to paibalo. Nag-chat naman ko ni mo, brother. Ha? Nag-chat naman ko sa imo sa atong kuan bitaw ka ng Tagbilaran Healing. Oo, Unsa ni? oo. Ikaw lang te, kanang mas may mga makarig Asa man dire. ni- nabay- Di man mi diha suhito, brother, na ba tay riso ka ng kuan diha ka ng hotel or lodging nga pwede namo diha ka istara ni sa akong asawa? Na, Nabay kanang lang sa Tagbilaran Healing unsa na office? na ate. Na kayo. Unsa may ngan, brother? Kay aron unsa may ngan nga kanang maayo pud kanang maayohon pud nga ka hotel, brother. Ako lang i-chat nimo te, ako lang i-chat nimo. Sige brother. Oh, aro kanang mga duha ka hotel ug aron nami choices ba. Kay i-research pa man na ako sa Google. Sige te. Dili na sa syudad sa Tagbilaran te ha. Ha? Dili na sa syudad sa Tagbilaran. Kanang duo lang sa atong office diha sa Tagbilaran. Dool sa office pero dili na sa Tagbilaran. Mo ba? Sige te, ako lang i-chat nimo te. Sige. Kanang duo lang kay di siya ganana nang mabiyahe og layo. Pero kanang gusto. Ato siguro doon. Sige, salamat. Ato siguro doon nga malakaran niya ang office. Salamat kay brother Jando ha. Sige te. Salamat kayo. Magkita na lang ta dihag makaabot mi diha. Yay! Salamat kayo. Ninong. Ninong. Wa pagali ko gyud. Sige te. Bye-bye. Salamat kayo. Salamat po. Ayan. So, kuratan dag-ahat ato eh. I-process na. Og may nga bas para Darwin og dire. Og dire gali, okay ko kuhaan kong ninong. Pero og kanang go to your place sa inyong lugar, di gina mahitabo. Ato balikon tong kami. Ato balikon be. Ato balikon ha. Ingon siya, wala kuno'y mabasa. Tumbalikon. Now I tell you that you are Peter the rock, and it is on this rock that I am going to found my church. Nagyo ay. Kanang found, nagibutang diha, verb present tense na siya ha. Dili na past tense sa find. Nagbabay ninong dyan do. Now I tell you that you are Peter the rock, and it is on this rock that I am going to found my church. Found my church. Kana siya, dili na past tense sa find. Kaya ang bingon talaga I will, ang magsunod ana verb present tense, dili pwede isunod diha ang past tense or ang noun. Unang kanang pangutan ng Bacalares, asa mabasa sa Biblia, I will founder my church, wrong grammar na. Gapaila lang mo nga ang inyo ang pastor minus sa English grammar. I will founder. Nausa naman tao na, nag-spill naman ka 4 years niya, I will founder. Elementary pa lang, gitudlo na. Bingon gali kag I will, ang magsunod ana, verb present tense. Nanglitan, player ka, ikaw ang player, ikaw ang noun. Uli ka sa inyo ha, I will play my ball. I will play my ball. Sakto ba kami yung kakarog?
I will player my ball. Hastang sayo pa, I will player my ball. Sayop kayo. Nanglitan. At Ate Butang, I will run. Run, di ba? Lahi man ang past tense sa run, kaya ang past tense sa run kay R-A-N man. Oh, run, R-U-N. Oh. I will run to the store. Sakto ba nga ang I will run mo is past tense? I will manggali, I will present form, I will. Unya ang imong sumpay kay past tense. Kung sa may past tense sa sa found diha, kung sa may past tense ana, founded. Founded. Kasi anang I am going to found my church, kanang found diha, sa man na siya. Verb present tense. Kung sa iyahang past tense, founded. Sakto ba mingon ka karog, I will founded my church. Dili maoy. Pastor, 4 years, I will niya isunod noun. Ala, kamo, magnilabanin mo, lalabanin ng palpak sa inyong pastor. Kamugyod. Oh. Oh, sige, mamaya Brajando, papasok daw dyan si Ahmad Domer sa Zoom, 9 p.m. Pag-usapan nyo daw topic, scientific and authenticity of Quran. Hindi ba sabi ko, pag may sadya sa akin, dumirekta sa akin na huwag itulay sa ibang tao? Ha? Gaya nung dati, tinulay sa ibang tao, sabi nung kanyang tulay, kapag nag-ad hominem ako, talo na ako. Talo na ako. Nung nag-ad home si Esquilona, tinanong, teka, may rule siya eh. May gawa siya sarili niyang rule eh. Na kapag nag-ad home siya, talo na siya. Nag-ad home siya ngayon. Anong sabi ni Esquilona? Hindi akin yan. Sabi ko sa kanya, kung meron kang sadya sa susunod, Brad, dumirekta ka sa akin, huwag mo idaan sa ibang tao. Invalid ko ito. Kailangan niya dumirekta sa akin na kumausap, hindi yung idadaan sa ibang tao. Kung meron siyang sadya sa akin, dumirekta siya para schedule namin. Hindi yung idadaan sa ibang tao, gaya ng ginawa niya dati. Bigla siyang sabi niya, ay, biglang kumambyo. Sabi niya, ay, hindi ako nagsabi niyan. Parang yung ang dating daan, pareho lang kayo ng style eh. Yung ang dating daan naman, Totoy Bibo. Sabi, pumasok ka sa live ko. Nang pumasok ako pa sisisihin. Ba't ka kasi pumasok dito? Kaya kahapon, tinanong ko siya kahapon, sa'yo ba itong number 3287? Sabi ni Totoy Bibo, ay hindi sa akin yan. Ba't ito tumutulay sa'yo? Binlock ko. Binlock ko. Magkipag-ugnayan siya sa akin, siya huwag niya daan sa ibang tao. Pipag-ugnayan siya sa akin, siya yung kumontak sa akin, hindi niya dadaan sa ibang tao. Ayoko yung ganun. Kaya nang nangyari, dinaan sa ibang tao. Sabi niya, pag nag-ad home siya, talo na. Nang siningil ko, sabi niya, hindi ako yan. Kaya, papasok daw siya, usap daw kayo ngayon. Ito alam ko kung ang kausap ko ay direkta ba sa bibig o dinaan sa ibang cellphone. Sige daw. Yung number sa screen, sige, ano mo yan. Patawagin mo siya dyan. Pag ang lumabas sa boses dito, hindi direkta sa bibig niya. Kundi dinaan sa ibang cellphone, papatayin ko ang call ha. I-end ko yung call. Sige daw. Sige, yung number sa screen, patawagin mo siya ngayon dyan. Gusto ko siya yung mismo makausap ko, hindi ba daan sa ibang tao, gaya nung dati. Dinaan sa ibang tao, nung siningil ko na, sabihin ka agad, hindi akin yan. Sige. Sige bro, dyan sa number sa screen bro, patawagan na dyan.
Tingnan natin, baka tumawag si si Esquilona. Gusto ko, makausap ko talaga si Esquilona. Hindi ibang tao na tutuloy-tuloy lang. Sige. Esquilona ha? Kasi pag narinig ko dito, ginanon lang ang cellphone, ay, i-end ko yung call. Ginaganon lang siya, ayoko yung ganun. Gusto ko, direkta. Sincero siya, direkta siya. Ayoko yung igaganon ko lang ang cellphone mo, dikit-dikit lang ganyan. Halimbawa, ganito, cellphone. Yung caller iba. Yung si Esquilona sa kabila, ginaganon lang. Ayoko yung ganun. Kailangan talaga, direkta, nakaganon si Esquilona. Para alam ko na siya talaga kausap ko. Hindi igaganon ng cellphone. Pangit naman yun. Iano nyo lang. Pasok ka sa TikTok live niya para rekta sa kanya. Ayun na naman. Patawagin nyo si Esquilona. Wag yung ako yung nagmumukhang sumusugo doon. Ayoko yung ganun na ako yung nagmumukhang sumusugod. Patawagin mo si Esquilona sa number ko na sa screen. Mayroon naman siyang cellphone. Tawagan niya ako sa number na yan. Para at least alam ko si Esquilona talaga kausap ko. Yan ang gawin mo, Brother Torren Singwa. Pagkasabi mo kay Esquilona na kung talagang may siyang sadya sa akin, kausapin niya ako direktamente, hindi dadaan sa ibang tao. Kasi ako, pag ako may sadya sa isang gusto kong makatalakay, halimbawa, si Brad Edwin Canonigo, hindi ko dinadaan sa ibang tao yon. Pastor Bacalares, hindi ko dinadaan sa ibang tao yon. Talagang ako'y direktang kumukontak. Alvin Sanchez, sino pa? Si Daryl Villanueva. Pag ako may sadya, dumidirekta ako sa kanila, hindi ko dinadaan sa ibang tao yan. Wag kayong tumuloy-tulay. Kung may sadya sa akin si Esquilona, gusto ko siya makausap ko para kung sakali na muling mangyari yung paniningil ko, hindi niya sasabihin, hindi ako yan. Dati, naningil ako dati kasi sinabi niya, kapag nag-ad hominem ako, talo na ako. Siningil ko siya, sabi naman niya, hindi ako yan. So, anong nangyari? Di wala, nabasura yung Kasi nagpa-pretend na siya. No? 9 PM, papasukin mo na lang sa Zoom. O sige, mamayang 9 PM, siya, mag-message siya sa akin, para send ko siya ng link ng Zoom mamayang gabi at pag-usapan namin, kung kailan namin pag-uusapan, yung kanyang gustong talakayan sa doctrinal talakayan. Ako pa napili. Ako pa napili, maganda sana kung si Windel yun, Ako pa napili. No? Oh, sige. Tingnan nyo niya. Ako, dapat sana moderator lang ako. Ba't ako lang ang habol ninyo? Sabi mo kay Esquilona na dumirekta sa akin, hindi idaan sa ibang tao. Ayoko yung dinadaan sa ibang tao. Okay, kasi pag ako may sadya sa iba, ako ang dumidirekta, hindi ko dinadaan sa ibang caller. Okay, so alas 12:17 na. Panahon na para kumain. Panahon na para pumakals. Pakals Timoy. Saan ko ba narinig yun? Sa Osamis kasi. Ganun sa Osamis eh. Brad, saman. Pakals. Pakals? Alam nyo, kapatid. Ano ang dahilan kung ba't nadaig ng kalaban si Adan at Eva? Dahil sa pakals. Ano yung pakals? Ano yung pakals? Sagot naman taga Osamis naman. Pakals Timoy. Nasamot. Awat na kasabot. Meaning di ay kaon. Kaon. Okay? So, dirira ko kotob. Basig mamaya mag-live tagbalik para unyang hapon na po nga upload. Ano na to ha? Sige. Kay kaduwara ko siguro kung mag-live sa kaadlaw siguro kay di po makayag tuloon. Pero Eugene ka po ba? Kaduwara mag-live Eugene ka po. Okay, dili na ko to. Bye-bye!
At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!